At para naman sa ating pabaong pampagood night, Paskong Pasko na sa Tarlac na kilalang Belen, capital of the Philippines. Umarangkada na ang taunang Belenismo o pista ng mga naglalakihang Belen. Silipin natin sa report ni Gary De Leon. Mga Belen na gawa sa recycled materials. Yan ang tampok sa taunang Belenismo o Belen Festival ng Tarlac. Binuksan ang selebrasyon sa kantahan, sayawan at ang pagpapailaw ng mga naglalakihang Belen. Aabot sa 60 giant Belen ang ibinida ngayong ika-17 taon ng Belenismo. Belenismo focuses on the importance of Christmas, and yan yung kapanganakan ni Kristo sa sabsaban. Hindi ang regalo or bagagarang pasyalan, kundi bumalik tayo sa ating Panginoon. Ang Belen na ito sa bayan ng San Clemente, ginamitan ng mga materyales mula sa bukid. Ang main material na ginamit namin ngayong taon ay paper black. Mayroong component ng giniling na basura. Ang Belen naman ng Tarlac Agri University, gawa sa recycled na kawayan. Inspiration of our Belen is from the folk, si Malakas at si Maganda. Kaya may biyak na kawayan dyan. Si Malakas at si Maganda nagsilang ng pag-asa. Bukas ang Belenismo hanggang sa unang linggo ng Enero para sa mga bibisita. Mas mabuting mga 6:00 ng hapon tumayo para makita ang kulay at ganda ng pailaw ng mga Belen. Pero sa huli, hiling ng Tarlac Heritage Foundation, samahan ng panalangin ng kapayapaan at pagkakaisa ang paggunita natin sa kapanganakan ni Kristo. Magbago man daw mga palamuti ngayong Pasko sa mga tahanan ng ating mga kababayan, iisa pa rin daw ang Belen na sumusimbolo ng pagkakaisa, pagmamahalan ng bawat pamilyang Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.